Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang pag-akyat sa kalangitan ng mahal na Birhen. Ito po ay masabi nating isang pribilehiyo na ibinigay sa mahal na Birhen na siya ay inakyat sa langit, katawan at kaluluwa. At ito po ay bahagi ng magandang plano ng Diyos. Paano po ba natin may papaliwanag ang pag-akyat sa langit ng mahal na Birhen ng kasama ang kanyang katawan at kaluluwa? Una po, may papaliwanag lamang po natin ang dogmang ito sa pamagitan po ng isa pang dogma ng simbahan na walang iba kundi ang Immaculada Concepcion. Nang mahal na Birhen po ay sinilang na walang bahid dungis ng kasalanan. She was immaculately conceived. From the first moment of her conception, she was preserved from original sin. Sabi nga, sinambot ng Panginoon on the first moment of her conception na siya ay hindi nabahira ng kasalanang orihinal. Para po bang siya ay isang lalagyan? Ang tawag nga sa ating pagbasa ngayon sa unang pagbasa ay narinig po natin yung sinasabing Ark of the Covenant, na siya po yung masabi po nating ano sa Tagalog ang Ark of the Covenant, sabihin po natin ang lalagyan o dambana ng tipan, kaban ng tipan, that's the term. Kaban ng tipan ay kinakailangang malinis, kinakailangang immaculate, kinakailangan without stain of sin. Kaya inihanda ng Panginoong Diyos ang mahal na Birhen sa pagkakataong ito. At isa po sa sabihin natin, apat na sumpa ng kasalanang orihinal ay ang kamatayan, bodily corruption. And since Mama Mary did not sin, was not contaminated by original sin, so siya po ay bukod tangi na walang bahidungis ng kasalanan, will not experience bodily corruption. Kaya naman ang sabi po ni Pope Pius XII sa kanya pong encyclical letter Munificentissimus Deus in 1950, the Blessed Virgin Mary, after completing her earthly life, assumed body and soul into heavenly glory. Kaya naman po, ang tanong po natin, ang mahal na Birhen po ba nangailangan ng pagliligtas ng Panginoong Diyos? Ano po sa palagay niyo? Nangailangan ba siya ng pagliligtas? Oo o hindi? Nangailangan po. Dahil ang mahal na Birhen po ay tao. Paano siya naligtas ng Panginoon? She was redeemed in a different way by the future merits of our Lord Jesus Christ. Kung meron po tayong anticipated mass, meron po tayong anticipated redemption. At ito po ang naganap sa mahal na Birhen, na hindi pa'y sinisilang si Jesus, ay bago pa niya dalhin sa kanyang sinapupunan, ay siya po, by the future merits of Jesus Christ, she was saved anticipatedly. And since God is not bounded by time, everything is now, there is no past in God, it was possible for Mary to receive the anticipated redemption. Redemptio preservativa, redemptio anticipada. And she was saved preeminently. Kaya naman po, ito pong biyaya na ipinagkaloob sa mahal na Birhen ng pag-akyat sa langit ay isang biyaya na galing sa Diyos. It's not about Mary. It's about God, who wills that all of us may have
a glorious destiny. And Mama Mary is a sign. It is a pledge na kung ano man yung naranasan ng mahal na Birhen, ay mararanasan po nating lahat pagdating ng ating huling sandali, ang ating buhay sa kabilang buhay. Ang mahal na Birhen po ba'y namatay? Base po sa ating pag-aaral ng mga katuruan, ang ginamit lang po na term ng simbahan ay after completing her earthly life. Hindi po hayagan na binigyan na namatay ang mahal na Birhen. Hindi po, ginamit po yung salita na pagkatapos ng kanyang buhay sa mundo, siya ay inakyat sa langit. And since ang kanyang katawan ay hindi nag-undergo ng bodily corruption, siya ay umakyat sa langit, katawan at kaluluwa. Maaring itanong po ninyo, Father, meron ba tayong pruweba sa banal na kasulatan? We don't have a direct proof that Mama Mary assumed into heaven body and soul. But we have an indirect allusion regarding the assumption of the Blessed Virgin Mary. In Revelation chapter 12, the Blessed Virgin Mary was described as a woman clothed with the sun. Itong ating unang pagbasa. That under her feet, the moon is under her feet, at meron siyang 12 stars sa kanyang korona. At nagapi niya ang dragon na kanyang kalaban. At ito po ay nagsisimbolismo ng mahal na Birhen. Pangalawa pong pwede nating gamiting pruweba ay matatagpuan po kay San Lucas, Kabanata 1, talatang 28, na nakalagay po roon, Hail Mary, full of grace. Ang mahal na Birhen na puno ng biyaya, the highly favored one, na pinagkalooban ng Diyos ng biyayang maging ina ng Diyos. And then makikita rin po natin na siya nga po yung tinatawag na kaban ng tipan. Ang kabanal-banalang kaban ng tipan ay walang iba kundi ang mahal na Birhen na nagdala sa kanyang sinapupunan, dinala niya sa kanyang sinapupunan ang Panginoong Diyos. Mga kapatid, ano po ba ang aral ng pag-akyat sa langit ng mahal na Birhen? Ang pag-akyat sa langit ng mahal na Birhen ay isang inspirasyon sa ating lahat. Na may katapusan ang lahat ng paghihirap natin. Na may katapusan ang lahat ng mga problema natin. May katapusan ang pandemyang ito. Yes, our journey is not far from over. Sabihin natin, hindi natin alam kung kailan matatapos. Pero mga kapatid, ito ay isang inspirasyon sa atin. Ano man ang ating nararanasan, magtatagumpay ang Panginoon. At ito ay pagbibigay sa atin ng inspirasyon, ano man ang pinagdaraanan natin, there has to be an end. An end that will be a better one. An end which is designed by God so that we can be purified like the Blessed Mother. Pangalawa, ang pag-akyat sa langit ng Panginoon ay pagpapakita sa atin ng ating final destination. What is our final destination? Na tayong lahat ay makapunta rin sa langit. At kung katulad tayo ng mahal na Birhen, mababa ang loob, ibinibigay ang sarili, isinusuko ang lahat sa Panginoon, at nagtsatsagang tupdi ng kalooban ng Diyos, mga hulugan ng pagpapakasakit, tayo rin po ay makakarating sa kaharian ng langit. Ang mahal na Birhen bago makarating sa langit ay dumaan ng napakaraming dalamhati, dumaan ng napakaraming paghihirap, pero ang lahat ng hirap niya ay binigyan ng gantimpala ng Panginoong Diyos nang siya ay akyat sa kalangitan, katawan at kaluluwa.
Ano pa ho ba ang pruweba natin ng pag-akyat sa langit ng mahal na Birhen? Kung hindi po, sa banal na kasulatan ay meron din pong mga umakyat sa langit na masabi natin na bago sila matapos ang buhay. Ito po ay si Enoch na inakyat sa langit bago siya mamatay at hindi siya nakatanggap ng kamatayan. Gayun din po si Elijah na siya ay sumalangit sa pamagitan ng chariots of fire. Kung sabihin natin ang mga ito ay inakyat sa langit, bakit hindi pagkakaloob ni Jesus ang pagkakataon sa kanyang ina na siya ay umakyat din sa langit? Sapagat siya ang unang disipulo, the perfect disciple, the first one who received the good news through the Annunciation, the first one who joined and responded the invitation of God through this visitation ng kanyang dalawin, ng kanyang pinsang si Elizabeth. And her concern was not for her, sa kanyang sarili lamang, kundi ang unang naisip niya ay tulungan ang kanyang pinsang matandang buntis. Sa kanyang kabaugan ay nagbuntis, sa kanyang katandaan nangangailangan ng tulong. Sa panahon po ng pandemya, siguro ito po ang kailangan natin, na tayo magtulungan. Tulungan natin ang ating sarili, tulungan natin ang pamilya, tulungan natin ang bayan, tulungan natin ang ating bansa sa pamagitan ng disiplina, sa pamagitan ng pagkakaisa. Hindi po magkalaban ng simbahan at pamahalaan. Ang simbahan at pamahalaan dapat magkakampi, dapat nagtutulungan. Iisa lang po ang kalaban natin, ang COVID-19. Kung ang pamahalaan at simbahan at lahat ng taong bayan magtutulungan, tayo po ay magtatagumpay. Simbahan, pamahalaan, taong bayan equals tagumpay ng bayan. Mga kapatid, napakaganda po ng isang paglalarawan sa mahal na Birhen nang siya po ay iaakyat niya sa kalangitan. And this is beautifully presented sa St. Peter's Basilica. In one of the main doors of Basilica, ay makikita po natin ang mahal na Birhen na tila po na siya ay nahulog. The falling down of the Blessed Virgin Mary. And it depicts her last moment of her existence here on earth at ang kanyang kahandaang matulog. Ialay ang kanyang sarili, buong buo, in total surrender to Father's loving hands. Surrendering all of her problems, anxiety, concerns, problems, and welcoming the Father in her life. At ito po isang inspirasyon sa ating lahat na tayo rin po, katulad ng mahal na Birhen, totally surrender everything to the Lord. Totally surrender everything to the loving hands of the Father, na hindi kailanman po tayo ay pababayaan niya. Ang pag-akyat sa langit ng mahal na Birhen ay isang inspirasyon na tayo rin po'y magwawagi, na tayo rin po'y magtatagumpay, na may katapusan ang lahat ng ating mga problema. At kung mananatili tayong tapat sa kalooban ng Diyos at sa ating mga tungkulin, tayo rin po'y makakarating sa kaharian ng langit. Let us make our home, our community, our country, a beautiful place to live with. Let us make our home heaven by our love, by our faith, by our unity, by our harmony. Gusto nating pumunta sa langit? Of course, let us begin making our home heaven right now. Dito pa lang sa lupa ay langit na rin. Amen.